Isang mapagpalang gabi po sa CCC family. Welcome po sa ating online prayer meeting. Ngayon pong gabi, bago po tayo manalangin o ipanalangin yung ating mga kapatid sa Panginoon Diyos, maging yung ating bansa at ang buong mundo, atin po munang matutunghayan ng ilang mga patutuo mula sa ating mga kapatid na sila ay nakaranas ng COVID-19, pero dahil po sa awa at sa kapangyarihan, kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos, maging sa pagtutulungan ng CCC family at ng ibang mga nagmamahal sa kanila ay na-overcome nila, na pagtagumpayan yung pagsubok, bunga nitong pandemya na ating nararanasan. Panoorin po natin ang kanilang mga patutuo. Magandang gabi CCC family at sa lahat ng mga kapanood ng video na ito. Naway lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako po si Ferdinand Buluran at gusto ko lang pong ibahagi sa inyo kung paano naging mabuti ang Panginoon sa akin at sa aking pamilya. Ako po ay nagpositibo sa sakit na COVID-19 at kinailangang sumailalim sa 2 linggong quarantine. Ako po ay nagkaroon ng mild symptoms tulad ng pananakit ng lalamunan, lagnat at ubo. Dahil po ako ay nagpositibo sa sakit na ito, ang pamilya ko din ay kailangan sumailalim sa quarantine. Dahil sa pandemic na ito, lalo nang nadagdagan ang aming pagsubok dahil tinamaan ako ng virus. Pero kahit na ganun ay nakita namin kung paano kumilos ang Diyos sa aming buhay at kung paano niya kami tinamahan sa pagsubok na ito. Pangalawa, nagpasalamat ako sa Panginoon sa paghipo niya sa puso ng kaibigan namin para payagan akong manatili sa bakanting bahay niya para doon ako mag-isolate ng 14 na araw. Pangatlo, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga taong ginamit niya para masustain ang pangangailangan namin ng aming pamilya sa pagpadala ng blessings, pinansyal, mga pagkain at gamot. Sa aming mga relatives, kaibigan, at lalo na sa CCC family, ang huli ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga taong nananalangin sa aming pamilya at sa ibang naapektuhan ng sakit na ito. Nagpapasalamat po ako sa inyo, CCC family, sa walang sawang pananalangin, sa kagalingan ng aking pamilya, sa mga pastor, leaders ng mga simbahan. Nais ko ibahagi ang verse na ito mula sa Hebreo 13 verse 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Nararamdaman namin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga kabutihan niyo na ipinakikita niyo sa amin. At alam ko na ang Diyos ang magbabalik ng mga tulong at panalangin na ibinigay niyo sa amin. Ang pamilya namin ay lalong na-inspire dahil sa inyo para tumulong din sa iba. God bless po sa ating lahat. Good evening po, ako po si Lisa Esmenos. Nandito po kami ngayon para i-share namin yung mga naranasan namin na sa aming pamilya na nagkaroon kami ng positive sa COVID. March 14 po, nung time noon si Ate Marlene ay medyo hindi na maganda pakiramdam. So, ni-rapid test po siya ng anak ko at yun nga ho, lumabas po siya doon, lumabas sa result na siya ay positive. Tapos, kinabukasan po, yung the rest ng family namin, members ng family dito sa bahay, na tinest din po siya. Yung tinest po, ang naging positive po si Jojo, si Lizane, sila pong tatlo na sila pong apat na naging positive po sa member namin ng pamilya. Tapos after noon, mga 2 days, 3 days, si Ate Mali medyo nahihirapan na talaga huminga kasi para sa kanya severe, pero sila nanay, sila asthmatic, wala silang nararamdaman. Kaya buti na lang po ang City Health ay talagang tinutukan po ang pamilya namin na asikasuhin, kaya po si Ate Marlene naidala po siya sa dalig, tsaka si Jojo po para magbantay. Ngayon po, nung after 14 days po na nandito lang kami sa bahay, ang ginagawa po namin, lahat po kami ay naka-disposable na ginagamit, tapos hiwalay-hiwalay po ang aming higaan at layo-layo talaga kami. After 14 days po nitong nangyari sa amin, nagpa-swab test kami ulit sa mismong swab test na po na provide po ng City Health. Nung March 29, yun po ang pinakahuli namin 14 days. Yung 14 days na nag-swab test,
lumabas po sa result, si nanay, the same pa rin, positive pa rin siya sa result niya sa swab test. Si Kathleen, yung anak po ng kuya ko, nag-positive po na dati nag-negative. Ako po, nag-positive din po ako after na dati akong negative. Kaya ang ginawa po namin, another 14 days po ulit kami. After itong 14 days po namin ulit, nag-quarantine kami, nagpa-swab test po ako at sila nanay ni rapid test, lahat po na naging negative. Pati ako negative. Yun po yung amin lang ginagawa dito nung nagpa-quarantine kami. Basta as long na nagpapakalakas lang kami, inom ng vitamins, kain ng kumaanong pagkain, natutulog na maaga. At saka siyempre po, dasal. Darasal po ka, tapos meron po kami rito na ginagawa ni Held na sa Zoom lang, nagkakaroon po kami ng Bible study na ni-held ko ni Jan na nung bayaw ko na doon siya ho ang nagbibigay sa amin ng nagpipreach sa amin every Sunday yon, tsaka may araw din ng Wednesday o Thursday kung ano po yon, pinag-usapan namin na para mag-Zoom. Naglahat kami, lahat ng buong pamilya rito, sama-sama nagdarasal. Kaya una-una din po, nagpapasalamat din po ako, una-una sa Panginoon kasi hindi niya ho pinabayaan o hindi niya pinotektahan niya po ang pamilya namin. Lalo-lalo ng sinanay ko na matanda na, protektado niya na hindi niya binigyan ng anuman sintomas na may positive man siya pero wala man siya nararamdaman. At papasalamat din po kami doon sa City Health, sa government natin, sa barangay na tumulong din po sa amin para kami suportahan sa lahat ng pangailangan din namin kung kayo Christian Church. At ganun din po ang aming mga kapatid ko na sila ho ang tagabili. At marami pa yung nagpapasalamat pa rin po kami dun sa mga taong unang-unang mga nagdarasal po para sa kagalingan namin. Kaya po, yung naranaang pagsubok nga naman po ay talaga may katlutasan. Hindi niya kami bibigyan ng anumang pagsubok na hindi niya kami lulutasin. Kaya malaking pasalamat namin talaga kay Lord na hindi niya kami pinabayaan. Salamat ka. Ito ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil kung wala po ang Panginoon sa Kristo sa buhay ko, siguro wala na po kami. Wala na rin ako. Kaya nagpapasalamat ako dahil alam mo, matanda ka na, nahirapan ka lakad, ang mata ko, minsan di ko makita pagka malalayo, saka nahirapan ako maghinga. Pero sabi ko sa Panginoon Hesus, nangako ka na ano man hilingin namin sa Ama sa pangalan mo, ipagkakaloob mo. Kaya kung maaari po, pagalingin niyo po ang may sakit at tulungan mo kami na maging maayos ang aming mga pananampalataya na hindi kami iiwanan o pabayaan. Kaya, alam mo, maraming salamat. Salamat po sa inyo, salamat po sa mga dasal niyo, at salamat po sa suporta niyo. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you. Hello po, CCC family. On behalf po of our family, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng nagpaabot ng tulong, lalong-lalo na po sa inyong mga panalangin. Una pong nagkaroon ng symptoms si Patricia, at nakuha po niya ito sa workplace nila kung saan po almost lahat po ng employees sa kanila ay nag-positive. Nag-start po siyang magkaroon ng symptoms ng March 11, so nag-isolate na rin po siya that night. Nag-swab po siya March 15 and then na-confirm po 2 days after na siya po ay positive. Tapos sunod-sunod na po kami nagkaroon ng symptoms, nagkalagnat, sipon, ubo at nawalan din po ng pang-amoy. Kaya po, nag-start na rin po kami mag-quarantine hanggang dumating po yung araw ng swab test namin which is March 29 and then na-confirm po namin na positive nga po kami except po kay Thea. Kaya po, nag-extend po ulit kami ng another 10 days quarantine. And finally po, on April 8, we are cleared already and wala na po kaming kahit anong symptoms. We praise God dahil
mild lang po yung na-experience namin na symptoms. We are still blessed na hindi kami umabot sa point na kailangan namin magpa-admit sa hospital, ma-intubate, or madala sa quarantine facility because God took charge of our family, and I believe that He has a plan for us. During our quarantine po, yes, talagang dumating sa point na napapagod na kami, lalo na yung parents namin dahil sila po lahat kumikilos eh. Lahat po ng dadaanan namin, ng hahawakan, gagamitin, kailangan po i-sanitize and i-disinfect. Si Patricia po, alam ko na apektuhan din siya nung nakikita niya na unti-unti na kaming nahahawa. And sa lahat po sa amin, alam ko, nag-worry kami, natakot kasi COVID po ito eh. Talagang yung experience po namin as a family, it kept on reminding us na totoo ang COVID, pero mas totoo ang Diyos. Subok na po natin ang Diyos bago pa niya tayo hayaan mapunta sa isang sitwasyon na alam niyang mahihirapan tayo. Inihahanda niya na lahat ng kailangan natin para malampasan yun. And yun po yung pina-experience ng Diyos sa family namin. And by God's grace, provision, healing power, we are now healed. Kaya kung meron man po akong natutunan sa experience na to, yun po ay hindi tayo required to always portray a strong and tough image kapag po tayo ay may pinagdadaanan. Sometimes, the Lord will put us into a situation where we can be vulnerable to Him so that we can realize na Diyos lang ang kailangan ko. Kaya sa lahat po ng may pinagdadaanan, whether COVID man po iyan or hindi, the Lord will be with you every step of the way. He is the ultimate source of everything. He is in control and He will give you what you need for the circumstance that you are in. Ang kailangan mo lang pong gawin ay magtiwala sa Kanya. Dahil nga, sabi po sa Kanyang salita, He will never forsake us. He will never leave us. We just have to let God take full control of our lives and let His glory be revealed through our experiences, won by His great and mighty power. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos and we testify and declare that we are now healed from COVID. To God be all the glory. Minsan pa po nagpapasalamat tayo sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Diyos na Kanyang minsan pang ipinamalas sa Buluran family, sa Ismenos family at sa Espiritu family. At nawa ang kanilang mga patotoo ay maging inspirasyon at encouragement sa ating lahat na ang Diyos ay hindi tumitigil sa pag-aalaga at pagbibigay ng mga pagpapala sa Kanyang mga anak. Kaya patuloy po natin ipagkatiwala sa Kanya, idulog sa Kanya ang lahat po ng ating mga pinagdadaanan. At dahil po sa pananampalataya at pagtutulungan ng magkakapatid sa Panginoon Diyos, ang lahat po ng bagay ay pinaniniwalaan nating magtatagumpay. Kaya mga kapatid, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Ama, salamat po at naranasan muli ng aming mga kapatid sa Panginoon ang inyo pong pambihirang pagkilos. Nawa po ito po'y maging kalakasan ng bawat isa po sa amin. Alam ko, Panginoon Diyos, na hanggang ngayon may pag-agam-agam, minsan nag-aalala ang mga kapatid sa Panginoon at ang maraming tao dahil sa paglobo muli ng mga kaso na nagpupositibo sa COVID-19. Pero Panginoon, patuloy po namin inilalagak sa iyong harapan ang aming kalagayan. Patuloy kami magtitiwala sa iyo dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya o Diyos, dalangin ko po sa pagpapatuloy ng aming pagpapanalanginan, dalangin ko na ito isa puso namin, gawin namin sagrado at taimtim. Nasaan man kami, nasa kwarto, nasa sala, nasa trabaho, nasa sasakyan, dalangin ko po, gawin namin banal ang sandali pong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ang gagawin po natin mga kapatid ay iisa-isayin po natin muna yung mga pamilyang naka-schedule ngayong linggo na ating po ipapanalangin at sa huli po idudulog natin ang ating bansa at ang ating mundo. Inilagay ko na po sa screen
ang ating pong mga ipapanalangin sa kanila at samahan na lamang po ninyo ako na ito'y bigkasin, basahin o pakinggan at angkinin po natin na ito ay sama-sama nating inilalagay sa harapan ng Panginoong Diyos. Simulan po natin sa families na ating pong ipapanalangin. Ipapakita ko lamang po sa inyo ang mga pamilya, ang Celso family, ang Credo family, ang De La Cruz family, De Guzman, Dizon, Dacuso families, De Guzman, De Rueda, and Dizon families. Simulan na po nating manalangin at unahin po natin ang Celso family. Manalangin po tayong lahat. Panginoon Diyos, dinadalangin po namin sa iyo una ang Celso family, sila Jeff, sila Clarice, sila Tito Pong. Ama, dalangin ko po sa magulang ni Jeff na patuloy mong gabayan sa kulungan. At Lord, sa lalo madaling panahon, dalangin po namin siya po ay makalaya na. Dinadalangin din po namin sa iyo ang pinansyal na kalagayan ng PC Builders o ang kumpanya nila Clarice, nila Tito Pong. Dalangin ko na ito, Panginoon, ay makasurvive sa mula sa krisis na pinagdadaanan. Dalangin ko ano man yung kanilang kinakaharap na pagsubok. Dalangin ko, Panginoon, bigyan mo sila ng katalinuhan, karunungan para ito ay kanilang mapagtagumpayan. Dalangin din po namin sa iyo, karunungan kay Clarice at kay Tito Pong, nang sa ganon, Ama, patuloy na masustain anuman ang pangangailangan ng kanilang kumpanya. Dahil alam po namin na ito'y malaking blessing din sa maraming tao, maging sa Cubeo Christian Church. Kaya ibuhos mo ang pagpapalang pinansyal sa kumpanyang ito at dalangin din po namin na si Jeff ay ma-promote at patuloy na bigyan ng katalinuhan sa pag-guide sa kanyang buong team, lahat ng kanyang kliyente, Panginoon, umasenso sa buhay at marami pang kliyenteng dumating sa kanya na kanya pong matutulungan at mabibigyan ng gabay padating po sa pinansyal na aspeto sa buhay. Dalangin din po namin ang good health kay Ate Laura, ganoon din maging COVID-free ang buong sambahayan at proteksyon sa mga nakatira doon sa may Pampanga. Salamat, Panginoon. At idinudulog din po namin sa iyo ang Credo family. Ito po ang pamilya ni Mary Ann. Dalangin po namin na gumaling na ang mata ni Braven, maging ang kalusugan ng buong sambahayan nila. Panginoon, patuloy mong igawad sa kanila. Huwag silang magkasakit in Jesus' name. And Lord, we pray as well sa pamilya de la Cruz, kina Kuya Ariel at Ate Maylin. Lord, good health din ang buong pamilya. Patuloy namin silang ipinagkakaloob sa iyo at proteksyonan mo ang kanilang buong sambahayan. Maging ang financial provisions bumuhos sa kanila at yung safety ng kanilang pagpasok ng, sa kanilang mga trabaho at ang paglabas-labas sila ni Ate Maylin, Irvin, Berhel at lalo na po, Panginoon, si Kuya Ariel. At dalangin din po namin para kay Irvin na maging stable ang kumpanya at hindi sila mawala ng work lalo na ngayong dumaranas ng pandemic. At kasama ng bawat isa po sa amin, ang De La Cruz family ay nananalangin na matapos na ang COVID crisis na ito. At dinadalangin din namin ang gabay ng Diyos, wisdom sa government, sa leaders ng aming bansa at yung relationship ng family ni Irvin ay mas maging maayos at ganoon din ang kanyang kasintahan si Tricia. Lord, i-bless mo po ang kanyang buong tahanan. We pray as well, Lord, kay Ate Maylin, yung kanyang safety from COVID, protection ng family at mga kapatid, specifically yung sister niya na nag-work sa PGH at yung kanyang kapatid na bus driver. Salamat, Panginoon, at dalangin din po namin ang spiritual growth ng buong family nila at commitment nila sa tithes and offering at maging yung normal na buhay nila ay patuloy na samahan mo sila, Panginoon, at patuloy na lumapit sa iyo sa anumang pinagdadaanan ng kanilang buong sambahayan at patuloy na magamit ang buhay para sa iyong kalwalhatian. At Panginoon, dinadalangin po namin ang pamilya nila Ate Lani, ang De Guzman, Dizon, and De Rueda families. Lord, dalangin po namin yung good health for the whole family, lalo na ang kanilang mga magulang, pamangkin, at nawa walang sakit o karamdaman na dadapo kahit ang COVID-19. Ganoon din ang protection sa pang-araw-araw, sa pagpasok sa trabaho, at patuloy na pagpalain ng mga kumpanya at employer at yung kinabibilangan ng kanilang business o sales, itong kanilang online business. Dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo po ang buo nilang
trabaho. At ganoon din patuloy na magamit ng Panginoon ang buong pamilya para sa kaluwalhatian niya, lalo na sa panahong ito na maging channel of blessing sila, makatulong, mabless at mapaglingkuran ang mga tao, ang kanilang kapwa. And Lord, dinadalangin din po namin sa iyo ang paglago nila spiritually ng buong pamilya at patuloy na makiisa sa mga gawain ng CCC o ng aming simbahan. At ganoon din, Panginoon, ang katalinuhan, karunungan ng bawat isa na maging tapat sa pagbibigay sa kabila ng krisis na ito. And Lord, lastly, pinapanalangin po namin sa iyo ang pamilya ni Erica, ang De Guzman, Dizon Dacuso family. Lord, protection ng kanilang pamilya mula sa lahat ng health issues. Yung pinagpipray din po namin ng vaccine administration for kanyang papa, nawa walang side effects at he can go as usual with his daily activities. At dalangin din po namin kina Erica ang kanilang financial na pangangailangan, i-provide niyo po ito. At ang holistic wellness for the whole family, safe passage and journey for Jack all the time. Pagpalain niyo po si Jack, Lord, saan man siya naglalayag at patuloy na bigyan ng proteksyon at maging yung pag-homeschool ni Arwen at yung kanilang graduation. And Lord, pinagpipray din po namin sa iyo ang aming bansa at ang buong mundo. Panginoon, dalangin ko po na patuloy mong bigyan ng karunungan ang bawat sangay ng gobyerno na siyang sumusugpo o nangunguna sa paglaban sa COVID-19. Dalangin ko ang IATF at ang DOH. Dalangin ko rin, Lord, ang Okta Research at iba pang mga bahagi na aspeto sangay ng aming gobyerno. Lord, bigyan mo sila ng karunungang nagmumula sa iyo. Ama, alam po namin na pinagkalooban mo sila ng talino para ito ay magamit pagsugpo sa iba't ibang uri ng kalamidad, maging kalamidad sa pampisikal na kalagayan. Kaya Lord, kinikilala po namin ng iyong pagkilos, Panginoon Diyos, ay tunay nga na mararanasan ng bawat isa. Kaya Lord, hindi lamang po yung mga government leaders namin, kundi kami pong mga simpleng mamamayan, sumunod kami sa protocol, sa lahat po, Panginoon Diyos, ng pinatutupad ng aming pamahalaan, maging ng LGUs at iba pang mga bahagi ng aming lipunan. Dalangin ko ang lahat, Panginoon, ay patuloy na tumalima sa batas at sa mga dapat namin sunding precautionary measures, Panginoon, lalo na sa pagsusot ng face mask, face shields, social distancing, at ang iba pang mga kaakibat na protocols. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo ang buong mundo. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang may likha nito, kaya dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na patuloy mong hawakan ang kalagayan po namin. Alisin mo ang mga malisyosong isipan, magamit ito sa pansariling kapakanan. Bagkus, Ama, mas lumataw ang pagkakawang gawa, pakikipagkapwa sa sandali pong ito, anuman ang lahi, anuman, Panginoon, ang aming pinagmulan. Lord, ang aming mga leaders sa bawat bansa sa buong mundo, dalangin ko, pagpalain mo po ang bawat isa ng karunungang nagmumula sa iyo. Lord, anuman ang iyong layunin, anuman ang iyong kalooban mula, Panginoon, sa pandemya, krisis namin pinagdadaanan, ito'y maging maliwanag sa amin sa mga darating na araw, dahil alam po namin ng lahat ng bagay ay may purpose, merong kadahilanan kung ba't ito nagaganap. Lord, ang mahalaga po ngayon, dapat patuloy po kaming lumalapit sa iyo at patuloy, Panginoon Diyos, na dumudulog sa iyo sa anumang kalagayan namin sa aming buhay. Kahit wala po ito, Lord, itong pandemic na ito, itong kalagayan po namin krisis na pinagdadaanan, kahit maging normal na ang lahat, Lord, patuloy po namin ilagak, ipagkatiwala sa iyo ang aming mga nararanasan. Salamat, Panginoon Diyos, minsan pa nawa ang mga pinanalangin po namin, dinulong namin sa iyong mga pangalan ay nakarating sa iyong harapan at naniniwala po kami na may gagawin ka. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo mag-closing prayer, mga kapatid, nais ko pong ipaalala sa bawat isa na sa darating na linggo ay wala po muna tayong Sunday worship service or yung face-to-face, at antayin po natin yung announcements para sa iba pa nating mga physical gathering, kung may prayer meeting na next Wednesday or cell groups. Pero sa ngayon ay hindi po muna tayo magkakaroon ng malakihang gawain bilang pagsunod o pagtalima po natin sa
pinapatupad na protocol ng ating pamahalaan. At patuloy po nating bisitahin yung ating Facebook page. Tuwing linggo po, wag po nating kakalimutan mag-comment doon sa ating sa comment section tuwing tayo po ay may online service, nang sa ganun patuloy tayong magkaroon ng connection at makapagpalakasan. Kaya minsan pa mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat, at kasama po ng pag-iingat ay ang pananalangin, dahil ang pananalangin po ay kapahayagan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Hindi po pwede na yung ating relasyon sa Panginoon Diyos bunga ng kanyang kagandahang loob at ng ating pagtitiwala sa Kanya ay hindi makikita sa pamamagitan ng panalangin. Ang prayer po ay manifestation and expression ng ating pananampalataya. At dito po tayo lumalakas. At hindi man tayo nagkikita, lagi ko po kayong pinagpipray. Lalo na po ang Golden Ladies, pinagpipray po namin mag-asawa at iba pang mga bahagi ng ating mga simbahan. Yung kapwa ko po, pastor, sa CCC po ay patuloy pong dumudulog, nananalangin sa Panginoon Diyos sa lahat po ng pinagdadaanan ng CCC family at ng iba pang mga tao sa bawat panig ng Pilipinas at ng mundo. Kaya minsan pa mga kapatid, mag-closing prayer po tayo at tuwing Wednesday ganito po ang gagawin nating lahat. Nawa po samahan niyo po kami at patuloy tayong magpanalanginan. Mag-closing prayer po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa sandali pong ito, sa natapos naming gawain. Kaya nawa, Panginoon, patuloy mo kaming i-bless sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng kapayapaan sa puso at isipan. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na patuloy naming ilagak ang aming sarili, pagtuunan ang iyong kalooban sa pamamagitan ng pananalangin, maging ng pagsasaliksik ng iyong mga salita. Lord, dalangin ko po, matapos na ang krisis na ito. Kaming lahat, ito po yung laman ng aming puso. Pero Lord, nawa ang kalooban mo ang patuloy na maganap. Lord, sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Basbasan niyo po kaming lahat. Ibuhos ang masaganang biyaya at mayaman mong pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Minsan pa, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos. God bless po sa inyong lahat.